Maaring humina na ang bagyong Pablo at papalayo na ng bansa. Pero importante pa rin malaman natin kung makakaapekto pa rin ito sa atin. Para sa kabuoang pagtaya na magiging lagay ng panahon sa ating bansa sa mga susunod na oras, tunguhin natin si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST para sa ulat panahon. Magandang hapon, Amor! Salamat, Kirby. Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Hindi pa rin po umaalis ng bansa natin Pablo. Huling namataan ito kanina sa layong 540 kilometers west ng Ambulong, Batangas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 110 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 140 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Ayon po kay Mr. Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Pablo mamayang gabi o kaya naman po ay bukas pa ng umaga. Samantala, umiira rin po ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto at magdadala ng light to moderate rains or thunderstorms sa Mindanao area. Nariyan pa rin po ang Northeast Monsoon o hanging amihan na magdadala naman ng mahinang pag-ulan dyan po sa Northern Luzon. At kaugnay nga nitong Northeast Monsoon na ito, inaabisuhan ang lahat ng mga mangingisda o sino mang nagmamay-ari na maliliit na sakyang pandagat na huwag po munang pumalaot dahil malaki po ang alon sa mga baybayin ng Northern at Central Luzon at sa Western Seaboard ng Southern Luzon. Magiging maulap po ang kalangitan dyan at ang taas po ng alon ay aabot 5 to 4.5 meters. Makakaranas pa rin po ng pag-ulan ng buong bansa dahil nga sa ITCZ at sa pinag-ibayong hanging amihan. Alam niyo po sa ITCZ po kasi nabubuo ang mga low pressure area na siya po namang nagiging isang bagyo. Kaya hanggat umiira po ito sa ating bansa, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na may sumunod pang bagyo kay Pablo. Mga kababayan, paalala po sa lahat na mag-ingat at maging alerto sa lahat ng oras. Makinig po sa mga babala at impormasyon na ibinibigay ng Pag-asa para po makapaghanda po tayo sa anumang kalamidad o bagyong dadating pa sa ating bansa.